Philippines is one of the most hospitable country. Hospitality, dyan kilala ang mga Pilipino, no? Sobrang hospitable na mga Pilipino, no? May kita mo naman, lalo na dito sa atin, no? Pag may mga piyesta, mga piyestahan dyan, no? For example, niyaya ka ng kaibigan mo kahit hindi ka taga doon, no? Parang kada bahay, no? Ipapakainin ka. Magtatampo pa yan pag hindi ka kumain, no? Or hindi ka napadaan sa bahay nila. So, ganun ka hospitable yung mga Pilipino. So, syempre, no? Hindi na yun iba pagdating sa mga dayuhan na dumadayo dito sa Pilipinas. Lalo na pag nakikita natin na na-appreciate nila yung ganda ng Pilipinas and na-appreciate nila kung ano yung meron dito sa Pilipinas, no? At dahil nga doon, no? Naging malaking katasan itong Pilipinas ng mga foreign content creator, no? Dahil alam nila, no? Napapanoorin at papanoorin ng mga Pilipino yan. And that's okay, no? That's okay. Again, isa ako sa mga Filipino na yon na tinatangkilik itong mga vlogs ng mga foreigner dito sa ating bansa. And pinapanood kung paano sila nagsasaya dito sa Pilipinas. Ang Pilipinas nga ay isang parang kalabaw, no, na kinagatasan ng sandamakmak na foreigner na content creator, no. Isa na nga sa mga pinakamalaking content creator na pumunta sa Pilipinas si Speed, di ba? I Show Speed. Napakainit ng pagtanggap ng mga Pilipino sa kanya. Again, ayos lang, di ba? Kasi at the same time, nakikita ng mga taga-ibang bansa kung gaano agad ang Pilipinas. Na-showcase sila kung gaano ka-hospitable yung mga Pilipino and kung paano tayo makitungo sa kanila. Pero mukhang hindi lahat ng mga content creator na pumupunta sa Pilipinas ganun yung gustong gawin sa Pilipinas. Russian-American vlogger na ito sa isang mall sa Taguig City Lunes ng umaga. Pero nag-iba ang takbo ng kanyang content nang agawin ng vlogger ang sombrero ng isang security guard sabay karipas ng takbo. Sinuot niya pa ito bago binalik sa guard. Kita rin sa video ang tila paghawak ng vlogger sa baril ng isa pang security guard at katulad na lang ng Bopols na to. Sa mga hindi nakakilala, no, kay Vitaly is isa sa mga mako-consider natin na OG, no, sa YouTube scene, no. Kilala si Vitaly sa mga prank videos na ginagawa niya katulad nito. Well, kita niyo naman sa title, no. Alam niyo na kung ano yung mga ginagawa niya. So, itong mga nakaraan nga, no, pumunta siya sa Pilipinas, no, para mag-live stream sa isang streaming platform na Kick. And grabe, ilang araw pa lang siya dito pero sobrang dami ng ginawang kabulastugan, no? Sobrang dami niya ng pinahiyang tao and sobrang dami niya ng nagawang mali, no? Di ko alam kung nag-speedrun siya, di ba? Streamer siya, malay mo nag-speedrun siya ng pinakamaraming masamang gawain na magagawa mo sa isang araw. Kita nyo naman dito kung gaano kataas yung pasensya ng mga security guard natin. Meron pa ang one time na inahawakan na ni Vitaly yung barel ng security guard, which is, come on, man. I mean, kung hindi yan labag sa batas, hindi ko na lang alam. Nangyari nga yun dito sa BGC, no? Sa isang mall sa BGC kung saan meron pang parang yung industrial fan, no? Inuwi niya sa condo nila. Di ba napakalaki nun? Like, anong masaya doon? Anong masayang content doon? Alam ko, I mean, most probably, hindi ganoon si Vitaly in real life, no? Pag walang camera. Most probably, ginagawa niya yun para sa content kasi naka-live siya, no? Pero, I mean, ayun na ba yung content na kaya niyang gawin? Ayun na ba yung nakakatawa na ba yun? Ayun na ba yung tinatangkilik ng mga viewers niya? Siguro yung mga viewers niya is merong mga kabunggong utak, no? Kasi, to tell you honestly, isa ako sa mga taong natatawa sa mga una niyang videos dati kasi sumikat si Vitaly sa mga prank niya dati, no? And yeah, again, noong time na yon isa pa akong gamunggong utak, no, na I don't know, 12, 13 years old. So most probably yun lang din yung mga nanonood sa kanya ngayon, no? Yung mga gamunggo lang yung utak. hinalikan niya pa ito. Pinilit rin ng vlogger na kuna ng video ang isa pang security guard na umaawat sa kanya habang kanyang inaasar. Kahit sabihin nating pabiro lang po yun or part ng kanyang pagbablog, wala po siya sa katinuan or hindi po. Wala talaga sa tamang pag-iisip, no?
baka mongoloid na yan eh. Andito nga sa video na to, no, makikita nyo na nagpapatakbo siya ng tricycle. And, kitang-kita nyo naman na winiwiggle niya o sinasadya niyang iwiggle yung manibela ng tricycle. Oh shit, shit, shit. Oh shit. Shit. Accident. Oh shit. Oh shit. It's an accident. No, parang hindi niya sinasadya, no. yung reaction niya, akala mo hindi niya sinasadya yung nangyari. Na halatang-halata naman na nangyari yung aksidente dahil sa pinagagawa niyang kabubuhan, no? Napakaliit na panahon, gano'n nakagrabe yung nagawa niyang disgrasya dito sa Pilipinas, no? Yung pamamaliit, panghihiya, and kawalang respeto na ginawa niya dito sa Pilipinas, hindi katanggap-tanggap. Kung karamihan ng mga foreigner dito sa Pilipinas, ganito yung mga natatanggap na comment sa mga videos and vlogs nila, kabaliktaran naman sa ginawa ni Vitaly, no? But yeah, gusto ko lang pag-usapan yun, no? Kasi sobrang speechless ako kung gaano kawalang iya yung ginawa niya dito, no? Na parang hindi niya naisip or alam mo yun, parang it's okay to make content, no? Pero wag naman sana yung makakatapak ka ng tao or, you know, na maging sobrang disrespectful na ng content mo para lang saan sa mga viewers mong gamunggo yung utak, no? But yeah, I mean, wala akong kakayahan, labanan ka, no? Pero kung meron akong kakayahan, men, mapinuntahan na kita. Pero natin kaya yun, so hanggang ganito lang kaya natin gawin. But yeah, gusto ko lang pag-usapan yun kasi sobrang nakakaasar, no? Kung gaano nila parang kaliit yung tingin nila sa Pilipinas or yung tingin niya, di ba? Yeah.